Ako nga pala si Kenneth, 27 years old at nagtatrabaho sa isang delivery company. Sumulat ako sa iyo para i-share ang kwentong pag-ibig ko at nagbabaka sakali na mabasa mo ito at may ere. Meron akong girlfriend for 5 years at ang pangalan niya ay si Dayan. College pa lang siya nung maging kami pero isinegreto namin yon dahil may pagka-stricto ang papa niya at gustong makatapos muna ni Dayan bago magka-boyfriend. Naiintindihan ko naman yon at alam kong kung nahihirapan ako, mas nahihirapan na maglihim ang girlfriend kong si Dayan. Buti na lang at hindi rin nagtagal, nakagraduate na siya at nakapagtrabaho sa isang bangko. Unti-unti na rin akong nakapagpakilala sa mga magulang niya. At laking pasasalamat ko na tinanggap nila ako. Gustong gusto ko si Dayan. At gusto rin ng pamilya ko si Dayan. Botong-boto din ang mga kaibigan namin sa aming dalawa. Ang saya sa pakiramdam na yung mga taong nakapaligid sa'yo, gusto rin ang taong mahal mo. So everyone, let's have a toast para sa ating newlyweds na sina Vincent and Lorraine! Kiss! 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 Bagay na bagay talaga. Ang ganda ni Ate Lorraine. Ang gwapo ni Kuya Vincent. Mas gwapo pa sa boyfriend mo? Sorry, babe. Pero mas gwapo kasi kuya mo ngayon eh. Ah, ganun. Ay, tara, babe. Pa-picture tayo kay Kuya Vincent. Congrats po, Kuya Vincent, Ate Lorraine. Salamat. Congrats sa inyo, kuya. Uy, salamat sa aking best man. Di bale, next year, ikaw na yung groom. Diba, Dayan? Talaga po ba, Kuya? Oo. Parang wala naman pong plano si Kenneth eh. Grabe ka naman sa akin, babe. Tumo, ngayon na kita pakasalan eh. Ano? Tara? Ano? Ito naman, binibiro lang kita eh. Tsaka gusto ko naman kapag nagpakasal tayo, naka-gown ako at yung gown na suot ko, yung only made for me, gaya ng suot ni Ate Lorraine. Oh, bunso. Tayo dyan, papalabang ka sa ipunan yan Kuya eh. Pero kung yun mismo yung gusto ni babe, di ibibigay natin. Kaya alam mo na, kuya, next year pa ang kasal namin. Pero ito, seryoso Oh. hindi naman talaga kailangan sobrang bongga nung kasal. Ang mahalaga, tapat kayo sa nararamdaman nyo at sigurado kayo sa isa't isa. Kasi at the end of the day, kayong dalawa yung magsasama sa iisang bubong. Dapat siguradong sigurado kayo sa desisyon nyo. Naman, kuya. Wala pa kayong isang araw na kasal ni Ate Lorraine. Ang dami na kagad words of wisdom, ha? Siyempre. Kaya kayong dalawa, bilis-bilisan nyo na at wag na kayong gagaya sa amin na mahigit 30 na mag-asawa. O na. Sige na, kuya. Balik na kami sa table na. Dami nagpapapicture ka na, Kuya Vincent, no? Dami din pala kayong kamag-anak. Ay, nako, sinabi mo pa. Kulang pa nga yung mga dumating eh. Yung mga tsahin ko sa Romblon, hindi na nakapunta kasi masama daw yung panahon eh. Oo nga daw, nabanggit nga sa akin ni Tita Eden. Alam mo, tuwang-tuwa ako sa tsahin mong yun. Napaka-jolly at ang daming kwento. Kaya nga gustong-gusto ka nun kasi naaaliw ka daw sa kadaldalan niya. Oo nga eh. Tinanong ba naman kanina sa akin kung kailan daw tayo magpapakasal at kuhanin daw natin siyang ninang. Ano sinagot mo? Umuha na lang ako tsaka tumawa. Hindi, dun sa tanong niya na kailan daw tayo magpapakasal. Ha? Bakit sa akin mo tinatanong yan? Di ba dapat ikaw ang nagde-desisyon mo? Teka, ako lang ba? Siyempre babe, gusto ko rin marinig yung opinion mo, di ba? 5 years na tayo. Magsi-6 na nga eh. Nasa tamang edad na rin naman tayo. Gusto mo ba ganitong kasal kagaya niya, kuya? Kaya mo na ba? Huh? Babe, pag nagpakasal tayo, mas maganda na may ipon na tayo. Hindi lang naman kasi kasal lang gagastusan natin. Pagkatapos nun, kailangan nating bumukod. So, hahanap pa tayo ng tirahan at mauupahan man lang. Babe, madali na siguro yun. Kasama naman tayo eh. Ano ka ba? Hindi sapat na magkasama lang tayo. Isipin mo nga, paano kung isang buwan pa lang tayo kasal, mabuntis na ako. Ang hirap kapag hindi tayo ready. Ayaw mo naman yata akong pakasalan eh. Dami mong dahilan. Ayun na naman tayo sa pagtatampo mo. Nagpapaka-practical lang ako. Ayoko lang na gagastos tayo ng malaki sa kasal na pang isang araw lang tapos mababaon tayo sa utang. Oo na, naintindihan ko naman eh. Siya nga pala, sabi ni mama, dito ka na raw matulog mamaya. Gabi na rin eh, delikado na kung aalis pa tayo. Ayos lang. Hindi mo naman kung kailangan ihatid. Magpapasundo na lang ako sa kapatid ko. Sigurado ka ba? O sige, medyo pagod din ako sa mga ganap dito eh. Hindi naman kita mapipilit kung pagod ka na, di ba? Ano na, galit ka ba? Sige na nga, ihatid na lang kita. Ha? Hindi, wag na. Magpahinga ka na lang. Okay lang ako. Huwag ka mag-alala. Magte-text na lang ako pag nasa bahay na ako, ha? Sige, sabi mo eh. Hindi ko alam kung dahil ba sa matagal na kami ni Dayan kaya minsan
nawawalan ako ng gana sa relasyon namin. At minsan, sa kanya mismo. Noong mga nakaraang buwan kasi, bihira na lang kaming mag-away ni Dayan. Kapag may mga issue siya, nagpapatalo na lang ako para wala ng gulo. Minsan tuloy ramdam ko na ganun na rin ang ginagawa niya kapag ako naman ang may issue. Iniisip ko tuloy kung nagiging responsableng boyfriend pa ba ako. May mga pagkakataon kasing ramdam kong hindi masaya si Dayan. Pero hindi ako nag-e-effort para pasayahin siya. Para bang bahala na. Kung mag-iinarte siya, eh di sige. Titigil din naman siya kapag pagod na. Nang mga panahong to, hindi ko alam kung dapat na ba akong kabahan sa sitwasyon naming dalawa. O sadyang tanggap na namin sa isa't isa na ganito na ang relasyon namin. Wala naman kasing kahit isa sa amin ang nag-o-open up kung may problema man, kaya naiisip ko na okay pa rin ang lahat. Babe, tingnan mo tong pinost ni Ivan na motor. Ang astig. Bili din kaya tayo ng ganito para mas madali kapag gusto nating gumala, di ba? Psst. Uy, babe, ba't ang tahimik mo? May problema ba? Sa tingin ko, kailangan na natin pag-usapan to. Alin? Paano mo pa to nakakaya, Kenneth? Ha? Anong paano? Tsaka bakit Kenneth? Babe, ano to? Bakit parang ang seryoso mo naman? Tapusin na natin to. Ano? Ano tapusin? Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa, Kenneth. Alam kong ramdam mo na may nag-iba na sa ating dalawa. Sa akin, Dayan, walang nag-iba. Ewan ko sa'yo. Talaga? Oo. Kaya pala nung isang araw sabi mo hindi mo na ako susunduin kasi OT ka. Pero yun pala, nandun ka kina Ivan, nakikipag-inuman. Ha? Hindi, wala Nag-OT talaga ako noon. Tapos napadaan ako kay na Ivan. Pero hindi ko naman talaga planong uminom. Ah, talaga ba? Ba, Dayan? Ano na? Yan lang ba yung issue mo kaya ka nagkakaganyan? Kung ito lang yung issue ko, Kenneth, edi sana pinagsisigawan na kita the moment na nalaman ko yan. Pero hindi eh. Hindi lang yan yung issue natin. Uy, anong issue mo? Ano bang issue mo, ha? Kasi ako, Dayan, wala naman ako issue. Ang tagal-tagal na natin. Ba't ngayon pa tayo nagkakaganito? Yung tagal lang ba ng relasyon natin ang concern mo? Hindi mo ba idadahilan na kaya ayaw mong tapusin to kasi mahal mo ako? Syempre kasama na yun doon. Ano ba naman to? Dayan, ano na? Yun dapat yung una mong maiisip, Kenneth. Kung yun yung nararamdaman mo. Ang kaso hindi ganun eh. Babe, alam mo siguro, siguro pagod ka lang o kaya stress ka. Mabuti pali ka dito. Ihahatid na kita sa bahay nyo. Halika na. Hindi, Kenneth. Tapusin na natin to dito. Seryoso ka ba talaga dyan sa sinasabi mo? Oo, hindi ko lang to kagabi na pagdesisyonan. Kung alam mo lang, Kenneth, buwan ko na rin tong dinadala. Kung gano'n naman pala, bakit hindi mo sinabi sa akin? Sana napag-usapan natin, di ba? Akala ko kasi ako lang yung may problema kaya tiniis ko eh. Sinubukan kong kimkimin pero hindi ko na talaga kaya eh. Teka nga. Bakit ka ba nagkakaganyan? Ano, may iba ka na ba? Walang ganun. Uy, ba't ayaw mo na? Dahil di na ako masaya. Ano? Ikaw ba? Masaya ka pa ba sa relasyon natin? Masaya ka pa ba kapag kasama mo ako? Kinikilig ka pa ba kapag magka-chat tayo? Inaabang mo pa ba yung bawat tawag ko? O okay na sa'yo kahit lumipas yung araw na hindi tayo nagkausap? Kita mo na, hindi ka makasagot agad. Paano naman kasi yung mga tanong mo naman walang kwenta, Dayan? Ano na, mahal kita. Okay, sigurado ako dun. Kaya itigil mo na yan. Halika na. Ihatid na kita. Tara na. Ano ba, Kenneth? Kung akala mo na hindi ko nararamdaman, may mga oras kang pinipilit mo lang yung sarili mo sa relasyon na to, pues mali ka. Ramdam na ramdam ko kung ano yung totoo. Sa bawat hawak mo, sa bawat halik mo. Babe. Tagal nang nawala yung spark natin eh. Pero ayaw lang natin tanggapin. Siguro kasi pareho tayong nanghihinayang sa pinagsamaan natin. Siguro, sa kagustuhan natin na wag masaktan yung isa't isa, kanya-kanya tayo sa problema. Paano natin to ayusin, babe? Gusto mo pa ba? Oo naman. Huwag mo nang ipilit kung ubos na. Kasi parehas lang tayo mahihirapan eh. Bakit pa natin ilalaban yung lalo na? Sigurado ka na ba dito, ha? Mahirap din to para sa akin. Pero ito lang yung paraan para mahanap natin yung mga sarili natin ulit. Pero babe... Mas mabuti din siguro na pagkatapos nito, wag na muna tayong mag-usap o magkita. Hindi ko sinasabing ayoko na sa'yo o may galit ako sa'yo. Ang totoo, mahal kita, kaya gusto kong maging fair sa'yo. Teka, ito ba yung pagiging fair? Yung maghihiwalay tayo? Anong gusto mo? Maglokohan tayo? Hanggang sa makasal tayo? Tapos kung kailan nakatali na tayo, saka natin marirealize na kailangan na natin ng space? Sige, ganito ha. Kung yan ang gusto mo, at kung sa tingin mo ito ang mas mabuti para sa atin, sige, maghiwalay na muna tayo. Pero, kung dumating yung araw na ma-realize mo na mahal mo pa ako, at sakaling mahal pa kita, balikan mo ko, sabihan mo lang ako.
Baka sakaling pwede pa. Babalikan kita kapag handa na ako. Kapag sigurado na ako na ikaw ang gusto kong makasama. Pero sa ngayon, hanggang dito na lang tayo. Salamat sa lahat. Hindi ko akalain na may ganun palang dinadala ang girlfriend kong si Dayan. Siguro nga, napuno na siya. Kaya isang araw, sumabog na lang din siya. Medyo matagal bago nag-sink in sa akin na seryoso pala si Dayan sa hiwalayang gusto niya. Kinausap ko pa kasi siya pagkatapos noon pero madiin niyang sinabi sa akin na ayaw na daw talaga niya. Dito na ako nasaktan talaga. 5 taon din ang pinagsamahan namin pero mauuwi lang pala sa wala ang lahat. Sa tulong ng mga kaibigan namin, unti-unti rin akong nakamove on. Hanggang sa na-realize ko na tama si Dayan. Wala nang ang spark sa aming dalawa at siguro nga ang maghiwalay ang pinakatama naming ginawa kesa pareho kaming maglokohan, alang-alang sa mahabang pinagsamahan namin. Sa paglipas ng mga araw, in-enjoy ko na lang ang pagiging single ko. May mga babae akong nakikilala at isa na nga dyan si Gwen. Nakilala ko siya sa isang chatting app. Unang araw pa lang ng pag-chat namin, nakuha na agad niya ang atensyon ko. Kung mag-usap kasi kami, parang ang tagal-tagal na naming magkakilala. Napakabilis naming nag-click sa isa't isa. Okay din tong boarding house niya, Gwen, ha? Ilan nga ulit kayo dito? Bali 3 kaming babae dito. Eto, mag-juice ka muna, Kenneth. Ay, salamat. Pero, okay lang ba sa mga kasama mo na may bumibisitang lalaki dito? I mean, okay lang naman kasi sa akin kahit na sa mall na lang tayo magkita. Ano ka ba? Okay lang yun sa mga kasama ko. Tsaka, wala naman sila dito ngayon. Wait, ikaw lang dito? Oo, may mga date sila eh. Eh ako, buhay single. Kaya minsan, mga asar pa yung mga yon at dito patutulugin yung mga jowa nila. Talaga? Teka. Nakabukod ba yung kwarto mo? Kapag ganun, mag-ingat ka ha. Chat mo kapag nakakaramdam ka ng kakaiba. Relax, ang OA naman na reaksyon mo. Wala namang mangyayari sa akin dito, no? Kilala ko rin naman yung mga boyfriend nila. O aba, kahit na. Lalaki pa rin yung mga yun. Basta, pag may ginawa sa yung kalokohan, sumbong mo sa akin. Teka nga, huwag kang masyadong concerned sa akin. Di ba sinabi ko naman sa'yo? Marupok ako sa mga ganyang lalaki. Uy, bakit? Concern naman talaga ako sa'yo eh. Ang daming loko-loko ngayon. Kunti na lang yung matitino. Oh. Sa bagay, lahat nga ng naging ex ko puro loko-loko eh. Kailan kaya ako makakatagpo ng matino, no? May gagawin ka ba sa susunod na Sabado? Bakit? Anong meron? Iyayain sana kita manood na sine. Teka, Kenneth, naliligaw ka na ba? Ha? Ako? Kapag sinabi ko bang oo, may magagalit ba? Pero 1 buwan pa lang tayo nagkakachat at 3 beses pa lang nating nagkikita. Sigurado ka ba talagang gusto mo akong ligawan? Kaya nga kita liligawan para mas makilala pa kita ng lubusan. Saka para makilala mo rin naman ako. At 'di ba, malaman mong seryoso ako sa'yo. Hindi na kasi ako nagpapaligaw, Kenneth eh. Ha? Bakit? May boyfriend ka na ba? May ka-MU ka na? Wala. Ang ibig kong sabihin, hindi na ako naniniwala sa ligawan. Sa dami ng naranasan ko dyan sa lintik na pag-ibig yan na umay na ako sa ligawan eh. Kung mahal nyo na yung isa't isa, edi kayo na. Ganon kasimple. Tama ka naman dun. Kaya nga, sinisiguro ko sa sarili ko na seryoso ako sa'yo. Ikaw ba? Kung hindi mo mamasamain, bukod sa akin, may nakakachat ka bang iba? Teka. Nako, mukhang marami yan ha. Sa tingin mo ba kung marami akong kachat, mabilis akong makakapag-reply sa'yo? Sa tingin mo ba araw-araw akong makikipagpuyatan sa'yo kung may kaagaw ka sa atensyon ko? Yan, mabuti yan. Huwag ka muna makikipag-chat sa iba ha. Sa ngayon, ako lang muna. Okay? Siloso ka rin pala eh, no? Hindi naman masyado. Takot lang ako magawan. Bakit? Kaagaw-agaw ba ako? Ako nga yung laging binibitawan eh. Biruin mo ha, sa 3 kong ex na nangakong wala daw iwanan, asa na sila? Walang natira. Siguro ganun talaga. Siguro dumating sila sa buhay mo para mag-iwan ng lesson. Pero sigurado naman ako, dadating din yung para sa'yo. Yung, alam mo na, hindi ka talaga iiwan. Tapos hahawakan ka habang buhay. Diba? Nangyari? Ba't natahimik ka? Wala. Ang sarap lang pakinggan ng mga sinasabi mo. Kaya napapatingin lang ako sa'yo habang nagsasalita ka eh. Sige na, wag mo na akong titigan. Iya ako eh. Bakit ka nahihiya? Ang cute mo kaya? Cute ka dyan. Lalo na sa malapitan. Teka lang. Huwag ganyan kalapit. Bakit? Ano bang masama kung... Sorry. Nabigla lang ako. Nabigla ka lang ba talaga? Ibig sabihin ayaw mo talaga akong halikan. Hindi sa ganun. Bakit ka tumigil? Kasi baka isipin mo na ito lang yung habol ko sa'yo.
Diba? Pero, Gwen, maniwala ka sa akin, hindi ako ganong klaseng lalaki. Seryoso talaga ako sa'yo. Alam ko, at ramdam ko naman, sinusubukan lang kita, Kenneth. Pero ang totoo niyan, nahuhulog na rin ako sa'yo. Talaga ba? Gusto na din kita. I love you, Gwen. Noon ko na lang ulit naramdaman ang kilig, ang saya, na mahulog ulit sa pag-ibig. Oo, alam kong pagmamahal na ang nararamdaman ko para kay Gwen. At alam ko na ganon din ang nararamdaman niya para sa akin. Kahit pa magdadalawang buwan pa lang kaming magkakilala, alam kong tunay ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Di ba ganon naman talaga yun, Cha? Pag mahal mo lang. Hindi na mahalaga kung gaano pa kayo katagal magkakilala. Mahalaga, alam nyo sa isa't isa na totoo ang nararamdaman nyo. Magtatatlong buwan na kami ni Gwen nang magdesisyon kaming mag-live-in na. Ganon din naman kasi. Araw-araw ko siyang pinupuntahan sa boarding house niya kaya naisip namin na bumukod na para hindi na rin siya laging tinutukso ng mga kasama niya sa bahay. Ako naman, humanap ng trabahong malapit sa tinutuluyan namin. Gusto kasi namin ni Gwen na masulit ang bawat oras na meron kami. Masaya ang buhay ko kasama si Gwen. Pero syempre, may mga araw na hindi maiiwasang nag-aaway kami. Love? Nakapatay yung ilaw. Kalat naman, nasan ba to si Gwen? Anong ginawa nun maghapon? Hinayaan nakatambak yung hugasin. Gwen naman, no? Pa mag-aayos nito. Wala man lang sinaing ngayon ako naman. Diyos ko. Oh, love! Anong ginagawa mo dyan sa kusina? Ano pa, hindi inugas ako yung pinagkainan mo. Oh, teka, bakit ang init ang ulo mo? Paano dadating ako sa bahay, wala ka, tapos ang kalat-kalat. Yung lababo, pinabayaan mo namang makalat din. Ni pagsaing nga, hindi mo ginawa eh. Teka nga, Kenneth. Una sa lahat, nag-text ako sa'yo na pupunta ako saglit kina Lerma. Pero hindi ka nagre-reply. Sabi ko rin sa'yo, bumili ka na ng pagkain kasi hindi pa ako nakakasaing. Hindi ko naman nabasa yung text mo. Kita mo naman lobat ako, oh. Malalaman ko bang lowbat ka? Diyos ko, Kenneth, mag-charge lang, hindi mo pa magawa? Huwag mo isisi sa akin yan. Nang sabihin mo, inuna mo yung paglalamyerda mo kaysa sa gagawin dito sa bahay. Biglaan yung panganganak ni Lerma sa bahay nila natural kahit papano, kakamustahin ko naman yung kaibigan ko. Tsaka nagpaalam naman ako sa'yo ah. O, edi sige na, ikaw na panalo. O tapos gaganyan ka na naman? Magaganyan na naman, pwede ba Gwen? Pagod na ako ngayong araw na to, huwag mo na simulan. Ako pa nagsimula, ikaw nung kararating lang wala nang ginawa kundi mabunganga eh. Kaya nga ano ba sabi ko, tama na 'di ba? O panalo ka na, masaya ka na. Sakit na ng ulo ko sa trabaho lalo na sa traffic tapos uuwian ko sa bahay ganito pa. Wala ka na makain. O edi sorry, ang tanga ko eh. Sorry, araw-araw mong pinagtsatsagaan yung mga niluluto kong walang kwenta. Sorry, ganito ugali ko. O sorry. Well, nako, ito na naman tayo. Alam mo, wala na itong pupuntahan. Bahala ka dyan. Mukhang tinulugan na nga ako ni Gwen. Oh, ba't gising ka pa? Siguro naalimpungatan ka, no? Teka, kumain ka na ba? May sinaing ako dyan. Huwag kang mag-alala, hindi yan sunog. Akala ko tulog ka ni. Makakatulog ba ako kung ganito tayo? Maupo ka na dyan, ipaghahain kita. Sinabayan ko na to ng nilagang itlog para may ulam ka na din. Love. Sorry. Sorry na. Napayakap ka. Sorry para saan? Sa mga sinabi ko, yung pagsigaw ko sa'yo, sorry, hindi ko sinasadya. Pagod lang kasi talaga ako eh. Naiintindihan ko naman eh. Hindi naman ito yung first time na nag-away tayo. Alam ko rin naman na marami akong pagkukulang bilang girlfriend mo. Ako rin naman may mga pagkukulang eh. Alam kong mabilis uminit ang ulo ko kaya kahit sa maliliit na bagay, nagagalit ka agad ako. Tsaka na, pero sana mapagtsagaan mo pa ako ha. Oo na, sige na. O kumain ka na. Love, nahihirapan ka na ba sa setup natin? Nahihirapan. Ha? Ayaw mo na ba? Hindi mo na ba kaya? Nahihirapan ako pero pinipilit kong kayanin kasi mahal na mahal kita, Kenneth. Love. Siyempre nasasaktan ako kapag sinisigawan mo ko. Pero alam ko kasalanan ko rin naman minsan lalo na kapag tinutoyo ako. Sorry na, huwag ka na umiyak. Ang laki nga ng pasasalamat ko sa'yo kasi ibang-iba yung pagmamahal na binibigay mo sa akin kumpara sa mga ex ko. Hindi naman ako naghahangad ng perpektong relasyon eh. Ang sa akin lang basta mahal mo ako, mahal kita, sapat na yun. Gwen, mahal na mahal kita. At
At gagawin ko lahat para mas mapasaya pa kita. I love you too. At gusto ko sana tayo na hanggang sa huli. Ayaw kitang mawala at ayokong masayang lahat ng meron tayo. I love you. Kung may isang ugali ako na gustong gusto kay Gwen, yun ay ang pagiging selfless niya. Kaya niyang magtiis sa akin. Kaya niya akong intindihin. Kaya niya akong suportahan at kaya niya akong piliin kahit sa mga araw na pati ako sumuko na sa sarili ko. Pinuno ako ni Gwen ng pagmamahal. Kaya naman mas naging matapang ako na panindigan ko anong meron sa aming dalawa. Itinatako sa sarili ko na gagawin ko ang lahat, wag lang siyang mawala sa akin. Love, sigurado ka na ba talaga dito? Oo naman. Huwag na kaya tayo tumuloy. O kaya, ikaw na lang yung bumisita sa mama mo. Uuwi na lang ako. Tiga. Ano ba kinakatakot mo? Atras ka pa ba? Nandito na nga tayo sa tapat ng bahay namin. Huwag ka mag-alala. Sama mo naman ako eh. Oo nga, kaya lang kinakabahan pa rin ako eh. Siyempre, first time ko silang makikilala. Paano kung hindi nila ako agad magustuhan? Ano ba naman yan? Bakit napaka-negative ng isip mo? Huwag ka mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Huwakan mo na lang yung kamay ko para mabawasan yung kaba mo. Yan eh. Ma, kuya. Oh, anak. Oh, andyan na pala kayo. At tamang-tama at nakapaghahain na kami. Wow, thank you ma. Kahit kailan talaga, Kenneth, ang galing ng timing mo no? Dumadating ka kapag kakain na lang Ganyan talaga. Alam mo namang ayaw kong napapagod eh. Ay, kumusta pala? Kailan ka susunod kay Ate Lorraine sa abroad? Naayos ko na lang yung visa ko. At pag okay na yon, baka next month lumipad na ako. Teka, paupuin mo naman yung girlfriend mo. Ay, yung nga pala. Kuya, si Gwen. Gwen, si Kuya Vincent. Hi, Kuya Vincent. Kumusta po? Nice to meet you, Gwen. Sa wakas nakita na rin kita ng personal. Masyado ka kasing tinatago sa amin ni Kenneth Oh, siya. At tama na muna yung kwentuhan na at maupo na kayo na makakain na tayo. Ay, nga pala ma, si Gwen po. Girlfriend ko po. Hello po. Magandang araw po. Magandang araw din. Taga saan ka nga ulit, Gwen? Taga Cavite po. Pero dito na po ako nagsastay sa Muntinlupa. Mas malapit po kasi sa trabaho ko. Oh, ano bang trabaho mo, iha? Kahera po sa supermarket. Sige. Kumain na kayo, ha? Magpakabusog kayo. Nga pala, niluto ko yung paborito mong sinigang anak. Ay, talaga ma? Uy, wow, na-miss ko yan ma. Grabe, ang tagal ko nang hindi nakatikim ng masarap na pagkain Umuwi ka kasi dito ng madalas para matikman mo yan. Ma naman, kapag umuwi ako ng umuwi dito, hindi na kayo masasanay na nakabukod ako. Oh. Aba, parang iba yata yung pinapahiwatig mo dyan sa sinasabi mo, bunso Oh, grabe ka naman kuya. Ang gagaling talaga ng pick-up mo oh. At saka tama ka naman dyan. Ma, kuya, magpapakasal na po kami ni Gwen. Ano? Ha? Bakit naman po ganyan yung mga itsura nyo? Sobrang naman yata kayo nagulat. Seryoso ka ba talaga? Kasi di ba, kailan lang kayo ni Gwen? Ibig sabihin, kakaumpisa pa lang ng relasyon nyo, magpapakasal na kayo? Kuya naman, nagmamahala kami ni Gwen, kaya kami magpapakasal. Tsaka, nasa tamang edad na rin naman kami Hindi naman yung edad nyo yung issue. Ang issue dito, yung pagmamadali nyo sa mga desisyon nyo. Ano minamadali? Ano ba ibig mo sabihin dyan, kuya? Gwen, tama di ba? Buti pa samahan mo muna ako sa kusina ha. May nakalimutan akong ihain. Sige po. Mag-usap na tayo, Kenneth. Ano ba yung pumasok sa isip mo at magpapakasal na kayo ni Gwen? Kuya, gaya nga na sinabi ko nagmamahala kami ni Gwen. Hindi pa ba sapat na dahilan yun para magpakasal? Kenneth, hindi biro ang pagpapakasal. At hindi rin sapat nagmamahalan lang kayong dalawa. Ano, handa na ba talaga kayong dalawa, ha? Baka namang konting away nyo lang, maghiwalay kayo agad. Kuya, matagal na kaming nagsasama sa isang bubong ni Gwen. Matagal? Ano, 3 buwan? Matagal na ba yon? Tsaka saan mo ba nakilala yan, ha? Sa chat. Na hindi mo pa nga yata kilala ang pamilya niyan Kenneth naman, ang dali-daling manloko sa chat. Sinasabi ko sa'yo, hindi nyo pa kilala ang isa't isa kaya huwag kayong magpadalos-dalos. Paano mo naman nasabing hindi pa namin kilala ang isa't isa? Ikaw ba yung nasa relasyon? Araw-gabi kami magkasama ni Gwen kaya alam namin yung ugali ng isa't isa. Talaga ba? Kayo nga ni Dayan, 5 years magkarelasyon pero may hindi pa rin kayo alam sa isa't isa Ano pa kaya si Gwen? Halos kakakilala nyo pa lang. Kasi iba si Gwen, iba si Dayan. Hindi dahil naghiwalay kami ni Dayan, ganun din yung mangyayari sa amin ni Gwen. At saka hindi ko naman hinihiling yung pag-oo niya sa desisyon ko Kenneth, ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ka naman ganyan dati Oo, kuya, hindi talaga ako ganito dati kasi yung dating Kenneth hindi marunong manindigan sa mga desisyon niya. Pero iba na ako ngayon. Pakakasalan ko si Gwen sa kahit sa gusto niyo. Hindi ko maintindihan ng kuya ko. Bakit siya nagaganon?
bakit hindi niya kayang tanggapin ang desisyon namin ni Gwen. Ang dami niyang issue. Pero wala naman siyang alam sa nangyayari at nararamdaman namin ng girlfriend ko kaya naman sobra akong nagalit dun sa kapatid ko. Sa sobrang bad trip ko, umuwi na kami sa bahay ni Gwen. Yun ko rin nalaman na narinig pala lahat ni Gwen ang mga sinabi ni Kuya. Alam kong naapektuhan siya, pero ang sabi ko sa kanya, huwag siyang mag-alala dahil kahit anong sabihin ng pamilya ko, siya pa rin ang pipiliin ko. May napansin ako na parang pagbabago kay Gwen. Naging seryosa na siya at naging insecure sa ibang babae. May pagkakataon din na bigla na lang siyang magtatanong tungkol sa ex-girlfriend kong si Dayan at kung bakit ba kami naghiwalay. Alam kong may pinagdadaanan lang ang girlfriend kong si Gwen kaya inintindi ko siya. Naiisip ko na para maniwala siya sa akin na siya lang ang mahal ko, ipapakilala ko na siya sa lahat ng mga kamag-anakan ko. Plinano kong gawin to nung birthday ng nanay ko. Okay naman na sana ang lahat, ang kaso hindi ko akalain na nandun din pala ang ex-girlfriend kong si Dayan. Ang dami namang bisita ng mama mo, love. Oo. Nagkataon kasing pang 55 years old na ni mama kaya medyo maraming pumunta. Halika, papakilala kita dun sa mga kamag-anak ko. Kenneth? Dayan, ginagawa mo dito? Bawal ba akong pumunta sa birthday ni tita? Hindi naman, hindi ko lang kasi ina-expect na dito eh. Actually, tatanggi sana ako pero si tita na yung nag-invite sa akin kaya pumunta na rin ako. Huwag ka mag-alala, idadaan ko lang tong regalo, paalis na rin ako. Ay, sige. Oh, Kenneth! Dayan! Tita Eden! Nakakatuwa naman kayong dalawa at hanggang ngayon yung sweet-sweet nyo. Teka. Kailan na ba ang kasal nyo, ha? Ha? Ay, ano po kasi? Ay nako, bilis-bilisan nyo na at huwag ka nang gumaya dyan sa kuya mong kung kailan tumanda tsaka nag-asawa. At tsaka itong si Dayan, baka mahirapan na yung magbuntis kaya bilisan nyo na. Tita, ano po kasi? Bala po kasi yung sitwasyon namin. Ha? Bakit? Buntis ka na ba, Dayan? Ay, ilang buwan na. Buti naman at magkakaapo na tong si Elsie. Naku, matutuwa niyan si... Na po kami ni Kenneth. Ha? Teka, anong break? Akala ko ba magpapakasal na kayo? Bakit naman kayo nag-break? Bagay na bagay pa naman kayo. Ganun po talaga eh. Mahabang storya po pero wag na po kayo mag-alala. May girlfriend na po si... Ha? Girlfriend? Agad? Parang ang bilis naman yata niyan, Kenneth. Hindi nyo na ba talaga aayusin yung sa inyo ni Dayan? Sayang kayong dalawa. Tita, excuse lang po. Next time na lang po tayo magkwentuhan. Medyo nagmamadali din po kasi ako eh. Dalhin ko na lang po tong regalo kay Tita Elsing. Paalis na rin po ako. Ay. Sige po, bye. Una na ako, Kenneth. Ikaw naman, Kenneth. Bakit mo naman pinakawalan pa yung si Dayan? Magandang bata na eh. Ang bait. Masayang kausap. Sana nag-ayos muna kayo bago ka nag-girlfriend. Tita, excuse lang ho Yung sa amin po kasi ni Dayan, tapos na po yun. Ha? Tagal na po yun. At saka pumasok po ako sa relasyon ko ngayon kasi mahal ko po kasi si Gwen eh. Nga pala tita, magiging asawa ko na rin po si Gwen. Ano? Abay, kaka-break mo lang Magpapakasal ka na agad sa iba? Ay tita, ano parang hinahanap na po yata kayo ni Tito, no? Ayun po, nakatanaw sa inyo. Puntahan niyo na po kaya ayun, no? Ayun. Ay, oo. Sige po. Opo. Sige. Ito na. Mag-usap tayo ulit mamaya, ha? Alika, love, dun muna tayo sa mga pinsan ko. Love, pwede bang umuwi na ako? Medyo sumama yung pakiramdam ko eh. Bakit? Ano ba nangyayari sa'yo? Nahihilo ka ba? Baka naman gutom lang yan. Ano? Basta sige na, mauuna na ako. Mauna ka na. Ano ka ba? Siyempre, ihahatid kita. Huwag ka nang umalis dito. Birthday ng mama mo, baka hanapin ka. Tsaka ang dami niyong bisita. Kaya mo ba talagang umuwi mag-isa? Kunwari ka pang gusto mo akong ihatid pero ang totoo, gusto mong magstay dito. Sige na, dyan ka na, uwi na ako. Ano sinasabi mo? Hoy, Gwen, saan ka pupunta? Gwen! Gwen, ano ba talaga nangyayari sa'yo, ha? Wala! Sige na, bumalik ka na sa inyo. Hinahanap ka na doon ng mga kamag-anak mo. Gwen, alam mo, hindi tayo matatapos dito kung hindi mo sasabihin yung issue mo. Wala nga akong issue, kaya umalis ka na. Sa pangpataboy mo sa akin, lalayasan talaga kita. Dyan naman kayo lahat magaling mang-iwan. Yan yung sinasabi ko sa'yo. Ano ba kasing problema? Di naman kasi ako mananguhula eh. Sabihin mo na. Ano ba, Kenneth? Kailangan ba talaga ipagsigawan ko pa? Ano ba kasi yun? Nagsiselos ako, nagagalit ako, nalilito ko. Yan yung problema. Saan mo nakuha yan? Kenneth, manhit ka ba talaga? O sadyang nawala ka na sa katinoan nung nakita mo ulit yung ex mo? Ano na? Bakit siya nasingit dito? Dahil lahat ng nararamdaman kong to dahil dyan sa ex mong yan. Akala mo ba hindi mabigat sa akin na lagi nila akong ikinukumpara dyan sa Dayan na yan?
na kung gaano siya masigit kaysa sa akin. Na kaya siya dapat siya yung pinili mo. Huwag mo na lang kasing pansinin yung mga sinasabi nila. Kaya nga diba, sabi ko sa'yo, ipapakilala kita sa lahat ng mga kamag-anak ko. Para makilala ka nila. At para makalimutan na nila yung Dayan na yun. Ipapakilala mo ako sa lahat. Pero dun sa tsahin mo kanina, hindi mo ako napakilala ng maayos. Yung tsahin ko kasi na yun, maingay yun. Pag nagsimula yun, hindi ka na makakasingit ng ibang salita. Ay, pa kasi siya kilala. Pero si Dayan kilala na siya. Pero si Dayan bagay sa'yo. Puro Dayan, Dayan, Dayan! Gano'n ba kahirap sabihin na break na kayo? Bakit ang dami-dami pang paligoy-ligoy kanina? Alam mo ba yung pakiramdam ko habang nag-uusap-usap kayo? Para akong tangang pose. Nakatayo lang, nakikinig, nanliliit. Alam mo ba yun, ha? Love. Eh, sorry, kasalanan ko. Pasensya ka na. Alam mo, Kenneth, siguro tama silang lahat. Baka nga hindi pa natin kilala yung isa't isa. Baka Alam mo bakit mo ba kasi iniisip yung iniisip nila? Ha? Pabayaan mo silang lahat dahil hindi naman sila kasali sa relasyon natin eh. Okay, fine. Sige. I'm sorry. Kasalanan ko to eh. Dapat ako yung unang nagpaparamdam sa'yo na hurt ka sa akin. Hindi yung ganito. Okay? Sorry, love. Huwag ka na umiyak. Ewan ko, Kenneth. Pero mali ba yung naramdaman ko, ha? Mahirap ba akong intindihin? Masama ba yung ugali ko? Iwan mo na lang kaya ako. Gwen, hindi ko gagawin yan. Kasi mahal na mahal kita. Pakakasalan kita at paninindigan kita. Papatunayan ko sa'yo na tama na. Pinili mo ko. Love, sorry kung ganito yung ugali ko. Okay lang yan. Lahat ng maganda sa'yo, minahal ko yun. At lahat ng pangit sa'yo, tatanggapin ko yun. Kasi ganyan din naman yung pinaramdam mo sa akin eh. Gwen, kung alam mo lang, mas kailangan kita kaysa kailangan mo. Hindi ko kakayanin pag nawala ka. Wala akong pake sa iniisip ng iba. Para sa akin, si Gwen lang ang mahalaga. Na mga oras na yon, gusto na niyang sumuko sa relasyon namin. Pero hindi ako pumayag. Ayoko siyang bitiwan dahil alam kong mas hindi ko kakayanin kapag pinakawalan ko siya. Alam kong iniisip ng iba na nabibigla lang kami ni Gwen sa mga nangyayari. Minamadali namin ang lahat. Wala pa daw 1 taon ng relasyon namin. Magpapakasal na kami. Sabi ng karamihan, pag-isipan naming maigi. Bakit mo pa kailangan pag-isipan ng isang bagay na siguradong sigurado ka na? Pinakasalan ko si Gwen sa West kahit pa alam kong hindi pabor ang pamilya ko. Iniisip ko na darating ang panahon, matatanggap din nilang lahat. Ang mahalaga, legal na ang pagsasama namin ni Gwen at araw-araw ginagawa namin ang lahat para mapasaya at maparamdam sa isa't isa ang totoong pagmamahalan. Sa ngayon, nag-iipon ako para matupad ang pangako kong pagpapakasal sa simba. Gusto ko na matupad ang promise ko kay Gwen na magsuot siya ng wedding gown. Kung may natutunan man ako sa pag-ibig, yun ay hindi laging mahalagang tagal ng pinagsamahan. Dahil kapag napagpuan mo na ang taong magpaparamdam sa iyo ng tunay na pagmamahal, mawawala ng saysay ang oras. Gugustuhin mong lagi siyang mapasaya at sa piling lang niya. Hindi mo namamalayan ang paglipas sa mga araw.